Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mainit na pagbati at pagmamahal sa inyo ngayong bagong araw. Kahapon, nagkaroon ako ng maliit na aksidente. Ibinahagi ko ito sa Instagram, TikTok at Facebook. Una sa lahat, maraming salamat sa lahat na nagpadala ng mensahe ng pag-aalala. Salamat sa inyo, mabuhay kayo. Lubos ako nagpapasalamat sa lahat ng laging nandyan at hindi nagkulang ng suporta. Naway hindi kayo mawala sa aming tabi. Biyayaan nawa kayo ng Diyos. Nagkaroon ako ng maliit na aksidente kahapon mga kaibigan sa bakuran. Napunta sa isang hukay ang paa ko at napilipit ito. Pagkatapos, nalaman kong nabali ang bukong-bukong ko. Kinagabihan, nagpa-x-ray ako sa ospital at nakita nilang may bali sa loob ng bukong-bukong. Nilagyan nila ng gyps ang paa ko. Kahapon, sobrang sakit talaga naramdaman ko. Hindi biro ang sakit. Grabe talaga kahapon. Talagang matindi ang kirot. Ngayon, salamat sa Diyos. Medyo mas okay na ako. Pero kahapon, sobrang sakit talaga. Noong gabi, uminom ako ng gamot para sa sakit kaya nabawasan ito. Maaga ako natulog at nagpahinga muna. Gets nyo ba? Alam mo, iba pa rin ang usapan kapag tungkol sa sakit. Allah. Sana huwag nang dumaan sa mas mabigat na pagsubok at ilayo tayo ni Allah sa mas malala. Hindi naman ito sobrang grabe, pero may mga anak kaming inaalagaan. Sigurado akong mahirap ang pag-aalaga at pagpapalaki sa kanilang lahat. Hindi ko rin alam kung paano ito matatapos. Salamat kay Allah. Oo, asawa kong nasa likod ng camera. Hindi niya ako pinagdadamutan ng tulong at ginagawa ang kaya niya. Pero magkaiba ang babae at lalaki. Halimbawa, sino ang uunahin niya? Alin ba sa kanila ang unahin niya? Ang daming hayop dito. Pag nag-away o may nangyari, lilinisin, aalagaan, pakakainin, paiinumin, ilalakad, at abipi. Totoo. Malaki po ang problema namin, Diyos ko. Sana po, gumaling kami agad at makabalik sa mga anak namin. Naintindihan niyo ba? Ginagawa ko pa rin ang mga kaya ko, kahit hindi komportable. Kailangan ko rin magpahinga, sabi ng doktor. Kumunta kami sa tindahan ng medical supplies kanina, kaya ito ang resulta. Kinuha ko itong aparatong ito. Tapos, para daw sa gips, may sapatos pala. Kumuha ako nun para kahit paano maging komportable ako. Sinubukan ko rin yung sling para sa braso, pero hindi talaga ako naging komportable dun. Mas komportable na ako dito at ginagamit ko na ang braso ko sa paglalakad. Medyo gumagaan pero hindi madali mga kaibigan. Hindi ako basta nagpapahinga, kailangan laging may ginagawa at bantayan ng mga anak ko para na ako mababaliw sa inis at stress. Paano nangyari ito? Hindi ko talaga maintindihan, aksidente lang talaga. Hindi natin alam kung saan manggagaling. Aksidente, disgrasya, hindi mo alam kailan mangyayari. Isang iglap ng pagkaligta, marami agad epekto. Alam niyo ba paano yun nangyari? Wala, naganda ako ng pagkain para sa mga anak malapit sa container. O vinch, sa harap ng simento, may mga paving blocks. Binutas talaga ang paa ng vinch, hindi rin namin tinakpan. Pagpapabaya. Kinuha ko yung pagkain at bumaba mula sa pundasyon. Napasok ang paa ko sa butas at napihit ang bukong-bukong ko. Sige, kuya, grabe yung sakit. Sobrang sakit talaga, hindi biro. Dahil sa pagkain ng mga anak, siguro may dahilan din pero wala tayong magagawa. Baka nga may masamang mangyayari sana sa atin. Ayun, itong nangyari. Nilayo tayo ng Diyos sa kapahamakan, sa darating na kapahamakan. Kailangan nating isipin na may magandang dahilan sa lahat ng nangyayari. Naintindihan niyo ba? Lagi kong sinasabi, ang kalusugan ang pinakamahalagang yaman. Lagi mong ipagdasal ang kalusugan mo. Kahit gaano karami ang pera mo, kung wala kang kalusugan, walang halaga ang pera mo. Kita mo sa umaga, ang mga may kapansanan, tao, hindi mo talaga maintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Minsan nalulungkot tayo, pero hindi mo talaga maintindihan hanggat hindi mo nararanasan. Kanina umaga, pumunta ako sa tindahan ng kagamit ng medical, tapos kakain sana ako. Hindi ako makapunta dahil lahat ng daan paakyat at puro matarik na hagdan. Walang rampa o lakaran para sa may kapansanan. Paano ako akyat? Masakit na nga pa ako. May road construction. Grabe naman. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Sinasabi ko, hindi mo maintindihan hanggat di mo nararanasan. Diyos ko, tulungan mo sana lahat ng nasa ganitong kalagayan, lalo na yung mas malala. Bigyan mo sila ng kagalingan. Napakairap talaga mga kaibigan. Saksi ang langit. Mahirap talaga pero pansamantala lang ito sa amin. Diyos ko sana iligtas mo ang lahat mula sa problemang ito. Sana hindi iparanas ng Diyos sa kahit sino ang ganitong mga sitwasyon. Talagang napakahirap. Kung sa bahay lang ako, nakaupo, ayos lang, walang problema. Magpahinga ka lang, tol. Ano pa bang gagawin mo? Marami tayong anak na naghihintay. Anong gagawin mo? Paano ko lilinisin ang kulungan at ilalakad sila? Anong dapat kong gawin? Anong gagawin ko? Paano ako magbibideo? Hindi ko alam mga kaibigan. Umalis na naman ako. Hindi ako mapakali. Sabi ko sa mga tuta. Magluluto ako ng pagkain. Mamaya, gagawin ko yun. Intindihan niyo ba? Nainip ako kapag laging nasa bahay lang.
Hindi ako yung tipo ng tao na basta na lang titigil. Sabi ko, kahit ano pa yan, wala na tayong magagawa ngayon. Naintindihan mo? May dala rin akong pantuhog na yan. May gagawin ako para sa mga bata. Oo, magluluto ako ng masarap na atay. Ihahanda ko sila sa ihawan, mga kaibigan. Una, naisip ko kung sa ihawan ko ba lulutuin o sa ibabaw ng kalan yung tusok. Mas maganda at maayos kung sa ihawan, di ba? Hintayin muna natin maging baga ito. Ngayon, ayusin ko na sila, mga kaibigan. Pakiusap ko lang, sana suportahan nyo ako. Gawin nyo naman akong pabor. Kung ila-like, mag-subscribe, at mag-comment nyo, matutuwa ako. Mahalaga sa akin ang suporta nyo. Sana pagbigyan nyo ako. Huwag niyong ipagkait ang suporta nyo. Maraming salamat, mga kaibigan. Sana malampasan din natin ang mga madidilim na araw na ito. Iligtas nawa tayo ng Diyos sa mas malala pa. Wala na tayong magagawa. Ngayon na, kuya. Ngayon, dito tayo maganda. Ayos ba, mga kaibigan? Hindi ko alam kung paano ko gagawin sa ganitong kalagayan, pero tingnan natin. Ngayon, bagya akong tumatapak sa ibabaw ng plaster. Pero sinabi ng lalaki na huwag tapakan, pinilit niya talaga ako. Sinabi rin na naglalagay ng plaster, pati ng medical na tao. Sabi niya, kapag tilapakan mo, hindi gagaling paa mo, paano ko tatayo? Hindi ko kaya tumayo ngayon, mga kaibigan. Pwede ko ba itong gawin sa kalan? Teka lang, sukatin muna natin ang haba ng pantuhog, kuya. Sandali lang. Teka, hindi pwede ganito. Masyadong maiksi. Tingnan natin to. Kung hatiin natin ng ganito. Pwede naman pala kung ganito lang kaiksi ang pantuhog natin, pati sa kalan. Kaya hindi siya maluluto ng maayos, masusunog lang. Sige, ganito na lang. Ihanda na muna natin ang ihawan, mga kaibigan. Pati ang mga kahoy natin, ayos ba? Sandali, ihanda ko muna ang pwesto ko, saka tayo magpatuloy. Pagbigyan niyo muna ako. Ngayon, mga kaibigan, nagiging baga na ang apoy. Kakapagsindi ko lang. Habang naghihintay, ituhog na natin ang mga atay. Hindi ko ito lulutuin na parang para sa tao talaga. Basta mawala lang ang hilaw na lasa. Sapat na yun. Intindihan mo ba? Para hindi rin mamatay ang mga sustansya nito. Kung lulutuin natin ito na parang para sa tao, maghihintay pa ako. Kailangan maging magandang baga para maluto ng maayos. Basta mawala lang ang hilaw na lasa. Sapat na yun. Basta hindi magdulot ng parasite sa mga aso. Sapat na. Naiintindihan mo ba? Pistik, kunin mo rin, anak. Halika, tingnan mo. Nasa kamay ko. Dalhin mo ang atay. Bagay yan sa anak kong babae. Kumain siya ng atay para maging matapang. Kunin mo rin dyan ang mga haydut ko. Haydut Destan, nasaan ang mga leon ko? Tatay, alam mo, binigyan sila ngayon ni tatay ng piging. Mapapabilib talaga sila. Si tatay, hindi inalagaan ang sarili niya ng ganito. Hindi rin ako nag-ihaw para sa sarili ko dito. Palagahan niyo ako, anak. Kuya, tignan mo yung mga kambing. Pinapahirapan nila ako. Pumunta na naman sila at kinakain ng mga kahoy na nilagay ko. Kailangan ko sana ng kutsilyo, pero subukan na lang natin hatiin gamit kamay. Alam nyo, ang atay ng manok ay mabuti sa aso, nakakatulong sa dugo at nagbibigay ng lakas. Hindi ko ito sinasabi bilang biro, ah. Kapag kumain ka ng puso, nagkakaroon ka ng tapang. Puno ng vitamina A. Sige, Fustig, dalhin mo. Mabuti yan para sa anak kong babae. Oo. Sa mga adult na aso, pare, walang problema sa raw feeding. Pero sa mga tuta, kailangan talaga natin mag-ingat, mga kaibigan. Ang dahilan nito, nagdudulot ito ng parasite sa mga tuta. Kaya ganun. Nangyayari rin sa matatanda, pero magkaibang immune system nila sa mga tuta. Mahina ang immune system ng tuta kaysa adult na aso, kaya mabilis silang magkasakit kahit sa maliliit na bagay. Kaya dapat tayo mag-ingat kapag ginagawa ito sa mga tuta. Ngayon, tuhugin muna natin ang maayos sa mga ito, kuya. Siguraduhin din natin magandang baga ng apoy natin, ayos ba? Kahit ganitong sitwasyon, nagsusumikap pa rin tayo. Anong magagawa ko, mga kaibigan? Maniwala kayo, hindi ko sila tinitingnan bilang mga aso lang, ha. Hindi ko lang sinasabi para may masabi lang. Totoo, mga anak ko talaga sila. Intindihan mo ba? Ako ang tatay nilang lahat, ha. Hindi ko sila mahal ng ganon. Naintindihan niyo ba? Lahat sila ay may espesyal na halaga at lugar sa puso ko. Kung nakita niyo lang si Isabel, nakita niya ang binti ko. Nalungkot siya, hindi ako nabibiro. Totoong nalungkot siya. Palagi niya akong tinitingnan at dinidilaan ng ganon. Naramdaman niya at nakita niya ako ng ganito. Sana na video ko yun para sa inyo. Maintindihan niyo sana kung anong ibig kong sabihin. Naantig ako ni Isabel kanina umaga. Hindi biro, seryoso. Pinaiyak niya talaga ako. Ihanda mo na rin yung isa ko pang tuhog na yun. Pustik, tinititigan mo na naman ako. Sige, ibibigay ko na sa'yo, kainin mo na. Gusto nyo bang dalhin ko kayo dito, Destan? Sabi ng isa pa nating kapatid ng Tag-Infinite, ipalabas mo si Destan sa bakuran para gumanda paglaki nila. Mga kaibigan, pag sobra silang sumasama sa ibang aso, nagiging sobrang malambing. Hindi dapat ganon. Tama rin ang sinasabi nyo tungkol sa trabaho ni Salma. Ngayon, sa mga susunod na panahon, ang proyekto natin. Ayusin muna natin ang sarili natin. Tinan mo, nilagay na rin natin doon ang container natin. Gagawin natin yon, ayusin natin. Naiintindihan mo ba?
Magse-set up tayo ng training area, kaya alisin ko ang mga manok at kambing dito. Ngayon, tingnan mo, itong nakikita mo ay malaki. Tama ba? Malaki talaga dito. Hahatin ko ito, kuya, sa 5 o 6. Naintindihan niyo ba? Ayos, hatin natin ito ng maayos. Palalayan ko dito ang mga agresibong aso na hindi magkasundo para makatakbo at makapaglaro sila. Kung tatanungin mo kung saan ko sila ilalagay. Ikulong natin yung harap ng container, hindi rin naman natin ginagamit yung damuhan sa likod ng mga pool. Doon din natin sila ililipat pero mas maliit ang lugar kaysa dito. O pwede rin naman malaki. Gusto ko rin kasi na makadaan yung mga kambing, di ba? Ayusin natin yan, kuya. Depende doon. Sa ngayon, hindi ko kakapalan masyado ang ilalagay kong wire doon. Mas manipis para makatipid. Matitibay naman ang mga wire dito. Kung hahatiin mo ito para sa mga aso, kahit papaano magiging komportable ang mga hayop. At pati ako, magiging komportable din. Pwede natin panoorin sila na komportable, gets nyo? Tingnan nyo mga tuhog natin. Grabe talaga. Nakikita ko ba yan? Ay. Ang sarap talaga niyan. Nag-crave tuloy ako. Dapat pala hiniwa natin na mas maliit para mas maganda luto. Gagawin ko ngayon para hindi dumikit sa apoy. Bawasan natin ng kaunti dyan sa stick. Sobra na. Ilalagay ko ang grill sa ilalim at doon ipapatong ang stick, mga kaibigan. Kung hindi, magiging problema. Sino ba ang nag-aalaga ng aso ng ganito? Sabihin nyo nga sa akin, tingnan mo yan. Tingnan mo, para kang naawa sa Diyos. Tingnan mo, grabe naman. Pare, baliw na baliw kami sa gantong bagay. Yung iba, hindi nila maintindihan. Sobrang adik kami dito, pare. Ibinuhos na namin ang sarili namin dito. Tingnan natin kung ano nang lagay ng lagnat natin. Yan ka man. Allah, masakit pa ako. Sandali. Sana pala kumuha ko ng saklay, Mos. Okay sana. Sabi ng tao, huwag kang kumuha ng saklay, huwag mong tapakan. Paano ko gagawin nang hindi tinatapakan? Paano ako higa at magpapahinga? Paano ako titigil lang ganun? Hindi alam ng iba na may alaga tayong hayop at may trabaho tayo. Hindi niya alam, ano bang masasabi niya? Hayaan muna natin maluto pa ng kaunti ang apoy na to. Ayos na, nadumihan kami ko. Fustik, dito ka. Hindi ako pwedeng umalis. Fistek, umakyat ka rito! Aakyat ang mga manok at susubukang kainin ito. Muntik pa akong matumba. Kung ilalagay natin to ng ganito, Medyo mataas kasi eh. subukan ko kaya ng ganito. Kung medyo mabawasan lang ang hilaw nito, sapat na. Teka, tingnan natin. Okay, kaya ito. Kapag parang sunog na, alisin na agad. Mashallah. Ginawa natin parang ihawan ng bukirin. Totoo, ginawa natin parang ihawan. Teka, hipan ko muna din. Sige, hayang magliyab. Pero sa totoo lang, hindi dapat may apoy na nagliliyab kapag nag-iihaw. Kailangan ko sumandal. Babalik muna ako sa mga kaibigan ko. Hindi ako komportable dito. Ganyan. Eksakto katulad ng gusto ko. Ayos na ayos. Si Typhoon pa gamay na gamay ito. Tingnan mo, ayos na. Ang bango naman ito, grabe. Lagyan mo pa ng pulbos na sila, asin, ayos na papa. Ilagay mo sa tinapay, sa tinaklapide, tapos kainin mo na. Oh. Hintayin lang natin na mas maluto pa to sa baga, tapos saka natin ilagay. O din natin sunugin ang mga karne natin na yon. Unti-unti nang nagiging baga mga kaibigan. Hindi ko na kaya maghintay, hindi ko na matiis. Pagkatapos, abutin pa ng oras ko. Ilalagay na natin ang mga tuhog natin, tol, sa ibabaw ng magandang apoy. Ayos pa? Ibigay natin yan sa mga tuta ni Fistik. Hindi ko ibibigay lahat sa mga anak ni Fistik. Dalawa lang ibibigay ko. May isa pang pakete, hindi ko pa yun nagwa. Pakukuluan ko rin yung isa pa. Isasama natin yung sa pagkain mamaya at ibibigay natin. Hilain natin yung konti sa apoy. Okay ba? Hayaan natin maluto yan ng dahan-dahan. Halika, kunin din natin ang mga anak ni Fistak. Pistak! Nasaan ang mga anak mo, anak? Aha. Nasaan ang mga baby ko? Halika rito. Tingnan mo, saan sila naglalakad? Tingnan mo, nandun sila sa ibaba, kunan mo sila. Tingnan mo, pumasok sila sa ilalim ng kainan. Puro mga baby, nasaan na kayo? Si Papa ngayon ay magluluto ng masarap na atay para sa inyo, ha? Sandali, kukuha ko ng isa para lumabas. Sandali. Bismillahirrahmanirrahim. Aha. Kunun ko muna, ito ang kamukha na fıstık. Naku. Kuno ko yung kamukha ni Fustik. Oh, nasaan ka na ha? Si tatay ay nagluluto ng atay ngayon. Halika, ilabas natin. Paano ako aalis?
Sandali lang mga kaibigan, dahan-dahan tayong pupunta sa mesa natin. Bismillah. Halika, mahal ko. Huwag ninyong masunog ang mga atay ko. Aman. Oh, kita mo, tingnan mo ang tatay mo, tingnan ang ginagawa niya. Aba, sandali lang, tara baba tayo ngayon. Maglakat-lakat siya. Aman. Sige. Masyallah, masyallah. Ayan mga kaibigan, lumabas na lahat ng anak natin. Nakita nyo ba? Nagtipon-tipon silang lahat, masyaallah. Mga baby ko. Yung isa pa, yung kamukha ni Fistik, lumabas na rin. O, sumisip-sip din ng gatas sa nanay niya. Ngayon, masasabi nating luto na ang atay natin. Ayos ba, kuya? Halika, ganito ang hawak natin. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Paparating na anak, paparating na ang pagkain. Huwag magmadali, paparating na. Ngayon, halos mamatay na sa gutom ang mga bata. Ngayon, maganda na ang pagkakaluto ng ating atay mga kaibigan. Ilalagay ko muna ito sa gilid para sa Destan Barkada. Isa pang panuhog ang inilagay ko dito sa loob. Sobrang ayos na ito. Mga 2 o 3 minuto lang, lumalamig na ito. Ilayan natin ng kaunti ang baga dito. Ayos ba? Pakainin natin ang mga anak ni Fistak at gusto kong makita kung paano sila kakain. Kanina sinubukan ko na, hindi nila nakain. Hatiin na lang natin ito ng maliliit gamit kamay. So parang kaya nilang kainin. Naintindihan mo ba? Para madaling kainin ng mga sanggol. Mas mainit pa ha, grabe. Sandali lang, Fistak ko, sandali lang. Bigyan ko rin si Fistak ko ng isa, dalhin mo. Dalhin mo anak, kunin mo. Sana yan anak ko. Halika, ilagay natin ito sa harap ng mga anak mo. Ama! Sandali lang anak, umalis ka muna dyan. Teka. Halika, pumasok muna tayo sa loob. Teka lang na. Teka lang, baby. Halika dito, halika. Nasaan na mga anak mo, halika. Halika mga baby, teka lang, Pistak. Pistak, sandali lang anak, ikaw muna. Sandali lang, ayan muna natin kumain ng mga anak natin, halika. Halika, dito ka kumain, halika. Halika anak, dahan-dahan lang, huwag tapakan ng pako. Halika, ayan, ilalapit ko pa ng konti sa gitna. Sarap niyan para sa mga baby ko, halika. Halika anak, para sa kagalingan. Saan napunta ang isa pa, ha? Halika rin anak. Kainin mo ng pagkain mo. Oh. Nako, sarap niyan para sa mga baby ko. Nakita mo ba kung paano nila ubusin? Kukunin ko rin ba si Fistak, naghihintay siya rito? Huwag niya kainin lahat. Wala nang matitira para sa mga tuta ngayon. Tijil menok. Kakain din na atay ang walang hiya. Halika na. Ya, anong ginagawa mo dyan? Halika baby, halika. Pagkain ba ang mga yun? Sa totoo lang, mas mabuti, sigurong ilagay ko na lang ang mga ito sa loob ng kulungan niya. Doon ko na lang ibibigay ang pagkain niya mga kaibigan. Yung iba umalis na dahil hindi kumain. May isa pa ba doon? Halika anak. Yung kuting nakamukha ng Fistak ay umalis na. Anak, halika. Teka, ibibigay natin yun ng hiwalay mamaya. Nakikita mo ba yung leon na yan? Grabe ang galing ng baby ko. Bagayan sa leon ko, inumin mo para sa kalusugan. Sige Fistak, kunin mo. Ubusin mo lahat yan, kainin mo. Grabe, ang gagaling ng mga leon ko. Bagay sa inyo yan. Teka, manok, huwag munang kumain. Tingnan mo yan. Ayun na mga kaibigan. Nakakatuwang panurin silang kumain, tol. Alam mo yun, lalo na kapag pinapakain ko pa itong mga sisiw, nakakabigay ng kapayapaan sa akin. Sobrang saya ko talaga, higit pa sa tuwing ako ang kumakain. Kaya gustong gusto kong alagaan sila. Sino yan? Si Caramel ba sa likod ko? May hayop sa lahat ng sulok. Hindi naubos ang manok, kambing, aso dito. Totoo, promise. Bakit hindi kumain yung tuta? Halika dito, babae. Anak, anong ginagawa mo? Hindi siya kumain, kaya pamigay na lang natin yung natira. Ibibigay ko na rin sa kanya yung kulungan niya mga kaibigan. Hintayin muna nating matapos kumain ng mga babae natin. Ayos ba? Labas tayo sandali para silipin ang mga anak. Maghahanda pa ako ng pagkain ni Destan. Ibibigay din natin sa kanila ang mga bote nila.
Bibigyan din natin sila ng parte, pati na rin ng ibang mga anak. Kung papalaran mamayang gabi. Pero huwag niyo ipagkait ang suporta ninyo. Huwag niyo kalimutang i-like ang video. Sige na, pakiusap. By the way mga kaibigan, buti na lang at ang Carnilab na kumpanya ay nagpadala sa atin ng pagkain na espesyal para sa mga tuta natin. Ito ay isang espesyal na pagkain na may pabo at walang butil. Kung tama ang pagkakaalala ko, mga 60% ng pagkain ay pabo ang laman. Meron din tayong basang pagkain na ganito. Ito rin, tingnan ninyo. May pabo at salmon din ito. Sa loob nito, tingnan mo, 47% ay karne ng pabo. 20% ay karne ng salmon. 2% ay blueberry at iba pa. Karaniwan, yung ibang wet food ay hindi naman nakakatulong. Pero itong pagkain na ito, alam mo ba, 47% ay karne ng pabo, 20% ay salmon. Ngayon, susubukan natin ito sa mga tuta natin. Binigay ko na ito kahapon. Yang wet food na binigay ko kahapon ay may laman din na karne ng usa. Sa totoo lang, hindi ko muna ibibigay ang atay ngayon. Unang-una, ibibigay ko muna ang pagkain nila. Kainin muna nila ito. Pagkatapos, saka natin idagdag yung atay nila. Tingnan mo, ganito ang itsura ng mga piraso ng pagkain. Ngayon ko palang susubukan, tingnan natin kung kumusta ang pagkain. Subukan natin ng mga 10 araw, tingnan natin kung anong magiging epekto nito sa mga kuting. Pagkatapos, ay papaalam ko rin sa inyo. Sige, idagdag na natin ang pagkain natin. Ayos na ba? Nandun ang pagkain natin. Lumabas ka na, kakain din ng kambing. Kambing, gusto mo rin kumain kambing? Paintulutan mo muna ako, sandali lang. Idagdag din natin ng maayos ang basang pagkain natin. Tapos paghahaluin natin ito ng basang pagkain, ibibigay natin sa mga kuting natin, mga kaibigan. Fistik, kakain ka ba? Sige, kunin mo anak, dalhin mo. Sana'y maging mabuti para sa anak ko. Hinalo ko ng mabuti ang pagkain. Madalas ayaw ng kambing ang pagkain ng aso. Pero gusto nila ngayon, tingnan mo. Di ko sila karaniwan nakikitang kumakain nito. Ibigay ulit natin to sa mga anak natin, tingnan natin kung magugustuhan nila. Distan, sige kunan mo nga ang mga leyon. Haydut, handa na ba kayo? Oh, ito na, tingnan mo. Napakagandang karne ang dumarati, anak. Nakapila na ang mga yamyam sa pintuan. Sige, kunin mo at dalhin na. Sana magustuhan ng mga leyon ko. Kunan mo sila ng malapitan. Grabe ang mga leon ko. Sana maging gamot ito sa inyo. Kainin nyo ng mabuti. Ngayon, dahil bata pa sila mga kaibigan, kailangan natin silang pakainin ng mataas na protina at dekalidad para maganda ang pag-unlad ng kasukasuan, katawan at bungo nila. Lahat dapat perpekto. Talagang binibigyan ko ng oras at pagod ang mga batang ito, lalo na sa pagkain at inumin nila. Kung mas maayos natin silang napapakain, mas lalaki at mas gaganda ang katawan nila paglaki. Kaya lalo na habang mga bata pa sila, sinisikap kong pakainin sila ng maayos para hindi bumaba ang resistensya nila. Kasi kapag bumaba ang resistensya, mas madali silang magkasakit. Huwag mo hahayaang bumaba ang resistensya, tol. Huwag mo hahayaang magkadidyarya ang hayop. Dapat mong siguraduhin na hindi sila magkadidyarya. Kapag nagkadidyarya sila, humihina ang resistensya at doon nagsisimula ang sakit. Kailangan natin maging sobrang maingat tungkol dyan. Dapat mong pakainin sila ng maayos at dekalidad na pagkain. Halimbawa, lahat ng protina dito ay mula sa karne, kaya di kalidad. Mas ganadong kumain ng mga tuta dahil masarap ito para sa kanila. Gawa ito sa karne, saglit lang. Tinatapon ng kambing ang pagkain, bunchok! Anak, huwag niyo akong pinapatakbo, mga walang hiya. Tara, iligtas muna natin ang pagkain kay Bunchok. Baka mapilayan pa ako rito, mga kaibigan. Teka lang, gago. Dahil sa kalusugan ko, hindi ko nalilinis ang paligid mga kaibigan. Lagi rin tayong umaalis. Sige mga baby, linisin natin yan mamaya. Ayos, mahal? Mahal na mahal ko kayo. Salamat sa Diyos. Tapos na rin mag-mate na Hector at Zayna. Sana maging maayos ang lahat. Kagabi nag-live ako sa TikTok at nakita namin mismo. Kung may nanood noon, mag-comment sa baba. Nagmati sila, naipares na sila.
Kung ipagkakaloob ng Diyos, sana sa lalong madaling panahon, mga 2 buwan mula ngayon. 2 buwan mula ngayon, sa ganitong panahon, kung ipagkakaloob ng Diyos, 2 buwan mula ngayon. Kung ipagkakaloob ng Diyos, 2 buwan mula ngayon, ay makikita na natin at mamahalin ang mga anak natin, mga kaibigan. Nakikita ni si Hector, ang tapang niya, di ba? Kasi nandito ang babae niya, sa labas, tinitingnan ng lalaki ang anak bilang kalaban. Pati siya, ginugulo niya. Sige na, astiga talaga. Grabe kayo mga leon ko. Pero magagandang tutang inaasahan ko. Sa totoo lang, hindi maganda ang pagtalon ni Zayna ng ganito. Kapag tumatalon siya ng ganito, pinaaris ko na siya pero maaaring hindi kumapit. Maintindihan mo ba? Kailangan natin makahanap ng solusyon para dyan. Kung ilalagay natin siya sa kwarto ng panganganak, ginagawa pa rin niya doon. O kaya itali mo siya sa isang lugar. Sandali, ayusin natin yan mamaya. Kasi kapag tumatalon siya ng ganito, hindi talaga kakapit mga kaibigan. Maintindihan niyo ba? Hector, baba, haplusin natin ang mga tuta anak. Sige na. Sana, nagtitiwala ako sa iyo anak. Sige na mga kaibigan. Ngayon, gusto kong ibahagi ang kalagayan ko. Salamat sa Diyos, gumaganda ang lagay ko. Mas maganda na pakiramdam ko kaysa kahapon, pero napagod ako kasi pinilit ko ang sarili ko. Sumakit ang paa ko kanina, kaya magpapahinga muna ako ngayon. Inihiwalay ko ng atay. Ibibigay natin mamaya dahil nagpakain na tayo. Mamayang gabi, paghahaluin natin ang atay sa pagkain at ibibigay natin, intindihan niyo ba? Sige, mahal na mahal ko kayo. Ingatan niyo ang sarili niyo. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe. Paalam, ito yung mga kaibigan ko.